hindi to ma-livestream. May paprotektahang reputasyon, may kung ano mang ayaw sabihin na gagamitin sa kanya against him later on. So, nasa sa atin no na kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. And siguro, ang additional lang po sa mga nababanggit na mga questions, no, may sa executive order creating the Independent Commission on Infrastructure mandate noon no that they can on complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, evaluate evidence, etc. So syempre may pag-value tayo na ang evidence meron niyang procedure para siya ay ma-admit no formally. Pero may kapangyarihan ng ICI no na motu proprio kung anumang ang mga alegasyon, kung anumang mga discussion na nangyayari tungkol sa katiwalian in infrastructure, kayang-kaya niyang investigan on its own. Walang nagpipigil sa kanila na by itself, no, look at the claims of former Representative Zaldico. And now more than ever, important na gawin yon. Dahil may maaasahan ba tayong matinong paper trail sa lahat ng mga nangyayari? May mga officials na nagte-testify na karamihan ng nangyayaring katiwalian, nangyayari yan no, beyond the confines of the proper procedure, patago. No? Ano pang sinabi ng sumasalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearings? 100% ng government contracts, that's pre-arranged, luto, kumbaga. No? Hindi po natin makikita sa papel or will be hard-pressed to find no, yung ganong klaseng evidence. So ICI will have to take the next step, no, further steps, para maimbestigahan yung whole scope ng katiwalian. No? And so kailangan hindi lang mag-stick doon sa therefore dapat verified, therefore under oath. Kung totoong independent, ang Independent Commission on Infrastructure, kailangan niyang mag-go beyond ng mga kakayahan niya para maimbestigahan ang katiwalian. Dagdag ko na lang siguro, ang diwa ng pagpa-file ng letter of request na ito sa ICI ay hamon kasi the spirit of pushing, no, mula ito sa tinig ng mamamayan. Kasi grabe na buhay na buhay ang mga karanasan ng taong bayan doon sa impact noong mga pinagagawa nilang pangungurakot. Kumbaga hindi malayo sa sikmura. Kaya kailangan magkaroon talaga ng kilos at ang sigaw na hindi empty, no? Hindi hungkag yung panawagang lahat ng sangkot ay dapat managot. I think that's where, no? Yan yung hinihinging hustisya ng mamamayan na naapektuhan ng baha, naapektuhan ng buyang-yang na building, nagtayo ng damakmak ng mga health center, wala namang doktor, mga kalsadang baku-bako na lahat yon kinurakot na. Kaya ang mamamayan, ramdam nila hindi ito malayo sa kanilang buhay. Kaya yung ingay ay dapat pakinggan at maging daan ang ICI. Hinahamon namin ng ICI na gawin nila ang nararapat. May I? Okay. So ang kagyat na request, panawagan at hamon natin sa ICI ay immediately ipatawag si Yusek Bernardo, no? At dinggin yung mga statements niya kaugnay sa role ng presidente at ng Malacanang, no? The administration is facing a dilemma with regard to the testimony of Yusek Bernardo. On the one hand, alam natin parang siya ang star witness sa flood control issue na ito dahil largely yung mga kasong sinasampa na ng gobyerno sa iba't ibang mga opisyal nakabatay sa mga sinabi niya, di ba? So on the one hand, malinaw, star witness, very credible. Ngayon meron kang Zaldico at kita natin tinuturo niya ang Malacanang at ang presidente at talagang ang daming naglalabasan, naghahanap ng mga butas at dinidiscredit yung laman ng sinasabi niya ni Zaldico. Unfortunately for Malacanang, and in fairness to Yusek Bernardo,
ah, hindi niya tinatago or binabahagi rin niya yung nalalaman niya tungkol sa role ng Malacanang, including the President. So kasama sa testimonya niya ito. Di ba? So, kaya po, ang punto, sige, i-discredit nyo si Zaldico. Pero, paano mo, kung paniniwalaan natin si Yusek Bernardo sa ibang mga opisyal, paano na ngayon? Na ang tinuturo niya na ay presidente mismo at executive secretary, mga Yusek, and so on and so forth. Di ba? So, kaya, ang immediate na hamon natin, yung dapat nakaschedule na si Yusek Bernardo dito, kailangang makaharap na siya sa ICI at kailangang unahin yung mga bagong statement niya na up to now, we only hear it through Senator Lacson. Parang he's being, ano ba yan, bakit hindi nilalabas? Parang may gatekeeping na nangyayari sa latest revelations ni Yusek Bernardo. Next hearing ni Yusek Bernardo ay dapat live stream and not for executive session. Kaya, sige. Yes po. Oo, dapat po ay nakaharap siya at nasusubaybayan ng taong bayan ang lahat ng sinasabi niya. And also, kitang-kita natin yung mga limitasyon ng rules on live streaming ng ICI ngayon, no? Dahil sabi, kung mag-request yung resource person ng executive session, ibibigay right now. Di ba parang gano'n na nangyari? And the other day, lahat ng mga congressman na nandito ngayon, syempre magre-request sila ng executive session. Sa madaling sabi, pinaparipaso ninyo yung mga guidelines sa ICI, tanggalin yung option na executive session. Yes po. Oo, yun po ang ating panawagan, no? Pag sinabi nating live stream, no, hindi dapat selective yung pagiging live stream niya, no? We have seen other commissions in history na open to the public, no? The Agrava Commission that investigated yung death and assassination ni Senator Benigno Aquino, ganun po nangyari, open yun to the public. Why can't this be similarly open to the public? Kong Tonchi, just on the aspect of Yusek Bernardo, he was scheduled maybe 2 weeks ago, pero hindi na yun tinuloy because ang sabi is, yung affidavits niya is being used for his application for WPP, for witness protection, and therefore is considered confidential. So hindi na, as per ICI, he will not be called or subpoenaed anymore because of his application. Your comment on that kind of limitation? Well, that sounds convenient, no? At may mabilis ang mga developments at ang latest development may mga bagong ibinunyag si Yusek Bernardo, at least according to Senator Ping Lacson, di ba? Oh, may bago siyang mga ibinunyag at ngayon mas pabigat dahil Malacanang na and no less than the President. According to Bernardo, sa buong paniniwala niya, inutos ng Presidente. Kaya siya sumunod, di ba? At kaya siya nag-insert. Hindi naman, Yusek Bernardo obviously was not born yesterday. Hindi naman basta-basta mauuto lang yan ng mga, mga totoy, mga utusan, no, mga bagman, mga errand boy, para mag-insert ng ganon at magbayad ng napakalaking kickback unless talagang kumbinsido siya na galing ito sa pinakataas. No? Sorry, for soundbite purposes, can you lay it down from Yusek Bernardo, paano nakakit kay Presidente? Well, again, ang problema dito, all of what we know is what Senator Lacson was willing to share with the public through his interpellation. Nag-interpellate nga lang siya, di ba, sa budget. So, kahit yung manner of disclosure ng mga nalalaman ni Yusek Bernardo ay very irregular, no? And piecemeal and gate-kept, curated, no? Kailangang marinig natin ano ba talaga yung buong nalalaman ni Yusek Bernardo. So, ano ba ang nalalaman natin? Sinabi ni Yusek Bernardo na utos sa kanya, ang pinakamataas na opisyal na nabanggit niya ay si Executive Secretary Bersamin
no, na nagsabi sa kanya, we will take care of the insertions, di ba? Yung 100 billion pesos na insertions. So, ayon kay Yusek Bernardo, utos ng presidente dumaan sa executive secretary at trumabaho ang mga Yusek. Dalawang Yusek, si Trijib Olayvar ng DepEd at saka si Yusek Bersamin na PLLO na apo ni Executive Secretary Bersamin. No? So, tiniyak niya yung insertions and then afterwards, nagbigay siya ng kickback. All in all, sabi niya, worth 8 billion pesos. Di ba? Out of insertions worth 51 billion pesos. So what's your opinion dun sa others are saying that why would the president allow the 100 billion insertions in the pipeline when he himself can put it in the GPM or in the NEP? Okay. Again, okay, buti tinanong mo yan. No? So, bakit? Meron ng NEP, bakit magkakaroon pa ng insertions? Marami nagsasabi, kaya nga hindi ka panipaniwala yan. First of all, according to Senator Lacson himself, nandun talaga yung mga insertions. Di ba? Okay, so, confirm. That's one level of confirmation. Ngayon, bakit iuutos ng presidente na mag-insert gayong sa kanya na ang NEP? The simple answer for me is because he can. No? Meron na siyang insertion sa NEP, pwede ka pang magpasok ng dagdag eh. So, inutos niya. That's not a problem. No, yung isa pang sinasite, kahit ni na Senator Lacson, may nakita kami na yung mga list of insertions, merong vinito ang presidente. That's true. Pero si Senator Lacson din nagsabi, 3 lang yung nakita nila na vetoed items out of a total of, binilang namin yung insertions, 643 items yon. 643 projects were inserted. 3 lang ang binito. Sapat na bang batayon yun para sabihin, therefore, walang kinalaman ng presidente dito dahil nag-veto siya? 3 lang yung binito out of 643. No? So, kaya nga ako, parang ang mas lumalabas dito, certain parties seem to be more interested in rationalizing or covering up the latest testimony of Bernardo and Zaldico. No? Mas interesado sila na depensahan o pagtakpan, no, ang Pangulo gayong natuturo na siya ng 2 susing tao na nagko-confirm sa isa't isa. The president himself is the one who created the ICI. On the other hand, Executive Secretary Lucas Bersamin is, as we all know, a former Chief Justice, and most of the key members of the ICI are from the judiciary. So are you confident that the ICI can invoke its independence and investigate that? Well, yan nga ang hamon ngayon. Oo. Kaya nga nandito yung Makabayan, one of the push na pwede namin talagang ipakita rin sa mamamayan, ma-expose sila pag hindi nila ginawa rin yung inaasahan ng mamamayan. Kasi at this point ka, tulad ng binanggit, yung una, ako nga nagtataka bakit ang media hindi umaangal doon sa doon sa live stream. Come on. Siya lang yun. Mali yun. Sorry. Sabi nga sa Korea, ano nga yung sorry sa Korea? Siya alam niya. Anyway, ano naman yun? Parang usapang galing ito sa baba, sa ground. Sabihin, papaliwanag pa rin natin sa ground. Kasi yung mga tanong na nakukuha namin, katulad din ng mga tanong ng mamamayan na, putya, ramdam na nga natin, ang daming-dami sa kanila kasi yung proseso mahirap isa-isahin, pero dapat, kaya nga may ICI, Independent Commission on Infrastructure. Pero malinaw din na ang infrastructure, nagsimula lang yan sa flood control. Pero nakita nung masa nakita nila, yun ang mga naririnig namin sa ground.
yung kaugnay ng, yun nga, sa damakmak na mga buildings, na mga white elephants. Ilan dito yung naibulsa, no? Mula noong 2025 na budget. Kaya ito yung malaking tulak. Kaya hamon, the spirit of this request is to challenge the ICI. Sang-ayon po ako sa sinabi ni Rep. Emmy, no? Hamon talaga ito sa ICI. Kailangang ipakita ang kanyang independence, huhusgahan siya ng taong bayan, ng publiko, no? At kung hindi ituloy ang investigasyon hanggang sa Malacanang at sa presidente, alam na natin, in the end, walang credibility at cover-up ang nangyayari at ang magiging trabaho ng ICI kung hindi actionan ito. Congressman, question po ngayong umaga ng palasyo yung consistency ng video ni Congressman Zaldico. Even the public question yung tampered or AI video, especially yung part 4 ng video ni Zaldico. Reaction niyo po tungkol dito? Para sa amin, ang pinaka mahalagang indikasyon na may laman yung mga statements ni Zaldico ay una, yung corroboration ni Yusek Bernardo, no? So, yes, yung kay Zaldico video statements, pero si Yusek Bernardo nandito at sabi ko nga, in fact, key witness ng gobyerno, no? Na pinagbabatayan ng pagsasampa ng kaso sa maraming mga opisyal, no? So corroboration, kahit si Senator Ping Lacson tinatanggap niya 'yun di ba? Sabi niya yung sa 100 billion na insertions, totoo 'yun. Of the 100 billion pesos, hinawakan ni Yusek Bernardo yung 51 billion of the insertions at nagbigay siya ng kickback. So may corroboration, una yon. Pangalawa, Malacanang mismo. Apparently may corroboration. Bakit? Dahil it was only after Zaldico's video statement na may immediate effect. Sinibak si E.S. Bersamin, sinibak si Secretary Pangandaman. Let me note na sa lahat ng mga nagsalita so far, mga witnesses and so on, mga whistleblowers and so on, wala pa pong nagbabanggit kay Secretary Pangandaman ng DBM. It's only Zaldico. Di ba kahit si Yusek Bernardo, sa mga pagharap niya sa Senado, ang binabagit niya si E.S. Bersamin. No? Si Zaldico lang ang nagbanggit kay Secretary Pangandaman. Sa kanyang unang salaysay, sabi niya, siya ang kumausap kay Zaldico, di ba? Sinabihan, sabi ng Pangulo, yung 100 billion insertions. So si Zaldico lang ang nagbanggit ng pangalan ni Secretary Pangandaman. Kita natin may immediate effect. Sinibak kagad, no? So at hanggang ngayon hindi pa walang anumang opisyal na paliwanag ang Pangulo mismo, ang Malacanang, kung bakit ba talaga sila sinibak. Yung palang maki-question na natin bakit sabi ni Claire Castro, let's leave it at that, di ba? Huwag na kayo magtanong. Sabi ng Pangulo, nag-usap sila ni Bersamin at sabi nila, we agreed to keep it among ourselves. Yung reasons kung bakit siya sinibak. Bakit ganon? The public has the right to know kung bakit sinibak ang dalawang pinakamalapit at pinakamahalagang membro ng gabinete ng Pangulo, lalo pa at may kinalaman ito sa corruption. No? So, otherwise, iniisip natin, bakit hindi nyo isinasa publiko, may usapan o negosasyon na nangyayari dyan. Di ba? Kung you have the letter, maybe you can show it now. Opo. Sige po. You crumpled it so bad. Medyo nabusog ko. Kusot-kusot na. Nanggigil. Hawakan natin, hawakan nyo.
Mea culpa ha sa media. Sorry. Statement sinabi po ninyo ay may statement si Senator Lacson saying that Yusek Bernardo in-implicate po niya mismo si President or until ES lang. Sinabi niya na, sabi niya na utos ng presidente, tapos ang kumakausap sa kanya si ES Bersamin, yung mga Yusek. Diba? Sir, but there was also parang report na they were misrepresented, the president was misrepresented. Quoting Senator Lacson, napag-alaman ko from Yusek Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. So this was daw yung si Bersamin. So, Yon ay conclusion na hugot lang ni Senator Lacson yon. Di ba? Conclusion niya yon na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. No, implying na ni-name drop ni ES Bersamin, ni DBM Secretary Pangandaman ang Pangulo at walang alam at all ang presidente dito. Pero malinaw na conclusion lang yun na hinugot ni Senator Lacson. Unfortunately, pinipresent niya as though ito na yung buong katotohanan. No? so on your group, sir, you believe there was no misrepresentation at all during that process? We have to ask Yusek Bernardo himself, or the ICI has to ask Yusek Bernardo himself, as well as Bersamin, Pangandaman, and the rest. Nandyan lang naman sila eh. Di itanong na natin, ginamit nyo lang ba ang pangalan o inutos ba sa inyo? Di kailangan marinig natin, either, dalawa lang naman yan, either, ginamit namin, in which case, di sila na ang madidiin bilang mga so-called masterminds. Or, they can deny and point to the president. O yun ang gusto nating marinig. On record. Tama ba? Thank you. Okay.